Ang tindi ng mga akusasyon na daw si Amy Marcos. Dapat ito'y pasinungalingan ni Senator Chis Escudero at Joel Villanueva. Meron daw nangyaring panggigipit. Matinding panggigipit. Yan ang sinasabi ni Amy Marcos. Matinding panggigipit dito sa dalawang senador na ito. Kaya ayan, at lumipat daw sa grupo nga ni Senator Tito Soto. Yan daw ang nangyari. Ang lala, no? Saan kaya humuhugot ng lakas ng loob ang mga katulad na sa Amy Marcos para pagtagpi-tagpiin ang mga ganitong klaseng kwento na ang totoo, yung ganitong klaseng kasinungalingan ay nasasabi lang ng mga taong kung hindi man baliw na, ay matindi ang pagiging desperado. Diba? Nakakaawa. Ito yung mga totoong sakit ng lipunan natin yung mga taong matinding magsinungaling. Mga taong gobyerno pa to sila talaga yung matinding magsinungaling. Ito pa, meron daw kunong pagtatangka kung sino man yung tinutukoy niya. Siguradong ang tinutukoy na itong isang ito ay ang grupo rin ni Senator Tito Soto. Meron daw pagtatangka na sila ay pag-awayin ni Senator Jinggoy Estrada na nakakulong ngayon. Meron daw pagtatangka na sila ay pag-awayin. Tapos sa tuwing may mga balita tungkol kay Amy Marcos, ang nagpa-flash sa isipan natin ay kung paanong nagdrama itong mokong na ito noong nangyaring barilan. May nangyaring barilan nga diyan sa Senado. Kitang-kita po ng taong bayan, ng mga nasa katinoan, ng mga kababayan nating nasa katinoan, yung inyong drama. Diba? Sino po bang pinagloloko nyo sa puntong ito? Sarili nyo na lang. Ang sinasabi pa niya, ito daw ay maliwanag na iniisa-isa na sila na mga kuno ay kalaban ng gobyerno. Hindi kayo kalaban ng gobyerno. Ang totoo niyan, kayo ang kumakalaban sa gobyerno. Hindi kayo kalaban. Ang totoo niyan, ang kalaban nyo ay mga sarili nyo. Ang totoo niyan, ang kalaban nyo ay yung mga kawalang hiyaan ninyo. Yan ang nangyayari. And take note hindi kayo iniisa-isa. Baka nga sa mga susunod na linggo, sabay-sabay kayong lahat na makukulong.